Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot itong pag-usapan natin. May post si Attorney Harry Roque. Kapupos lang niya, sabi niya, very sad. Meron na namang isang senador na kakalas sa grupo ni SP Cayetano para tuluyan ng mag-collapse ang originally sinatawag na Brave 13. So, kapuri-puri yung ginawa ni Senator Jinggoy. Hindi siya nagpatinag. Pinili niyang makulong kaysa yung tumalikod sa kanyang prinsipyo. Ito namang isa, Escudero. Ito na anong nangyari sa kanya. Yun, biglang kumabilang kampo at kulang na lang sila ng isa para tuluyan na talagang makuha nila ang liderato sa Senado. Akala ko wala na. Kaya medyo nalungkot ako ngayon. Itong post ni Attorney Roque, sana hindi totoo. Sana mali si Attorney Roque. Kasi ano na lang mangyari kapag may kumalas na isa, talagang 13 na sila. So formal na talagang makuha nila ang liderato ng Senado. Excuse me. Formal nang makuha ang liderato ng Senado. Yung flood control hearing, wala na, stop na. Okay, ang unang tanong is, kung sakali mang totoo itong pahayag, sources ni Attorney Roque, I don't know sa paano yan, sino naman kaya? May nabasa akong post, yung magkapatid na mayaman, ganun lang pagkano. Yung magkapatid na mayaman, kinausap daw ng kokak. Kokak ang pagkabanggit sa post. Kinausap daw ng kokak ang amahan ng dalawang mayaman. Sabi daw ng tatay, see you in court. Ganun daw. Handang humarap sa kaso sa korte. Yung dalawang mayayaman na senador. Ganun lang ang pagkabanggit sa post, walang binanggit. Kaya hindi nila kaya yung dalawa. Ligarda, ay wala. Sa tingin ko, ito may prinsipyo at saka wala naman silang ikakaso kay Senator Ligarda. Maliban lang yung kinaso na sa anak niya. Eh dahil sa ginawa sa anak niya, lalong lumalaban na ngayon si Senator Ligarda. Kaya tingin ko, never si Senator Ligarda na babaliktad. Yung dalawang mayaman, never. Si Senator Pia, never. So isa na lang ang naiwan. Senator Joel. Nagsabi naman si Senator Joel, I don't know kung paninindigan niya, may nabasa kong post na, hindi ako kakalas sa grupong ito. Sa originally Brave 13. Hindi ako kakalas, sabi niya. Kasi kung kinaya ni Senator Jinggoy na panindigan ng prinsipyo, pinili niyang makulong, ito, I hope tama ang tingin ko. I hope na hindi ako nagkamali. Ang tingin ko kay Senator Villanueva, may prinsipyo ito. Parang Jinggoy din. Kaya, again, magdasal po tayo na sana hindi maging totoo yung nabalitaan ni Attorney Roque na may kakalas na naman isa. I will be very sad and I believe marami sa ating malulungkot pag matuloy na may kakalas. Sa ngayon kasi, kahit sinasabi nila na naagaw na nila ang liderato, hindi.
yung basihan nila na Avellino Doctrine. Ang ano doon is 1935 Constitution ang basihan, yung Avellino versus Cuenca. Ang ating ngayon 1987 Constitution na. Very clear ang nakalagay sa 1987 Constitution. You need 13 to elect Senate President. 12 lang sila. Kaya malabo yung kanilang sinasabi na Avellino versus Cuenca na ano. So, again, dasal. It's now a battle between good and evil sa nakikita ko ito. Kadiliman versus liwanag. Kasinungalingan. Kahit anong sabihin pa nila na sinungaling ang mga brave 18 Marines, ganon. Kailang tignan ninyo, ako tinitignan ko yung reaction sa mga post. Halos 80 to 90% naniniwala dito sa ginagawa ni SP Cayetano, yung Blue Ribbon hearing nila. Naniniwala, sumusuporta sa pahayag ng Brave 18 Marines. And by the way, kanina nakapagpadala na ako ng pera galing sa ating sweldo sa YouTube channel, na ipadala ko doon sa namatayan. Kaya nag-text siya sa akin, "Sir, salamat, maipalibing ko na yung kapatid ko." So salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. Yung naipadala kong pera, malaki-laki din. Nakatulong kayo. Kaya yung mga nagtatanong paano kayo makapagbigay na makapadala ng pera, konting ano na lang, baka bukas o makalawa, may ipapakita ko sa iyo na GCash number. Yung voluntaryo lang. Kasi itong laban na ito, hindi lang laban ng mga Brave 18 Marines, laban ng sambayan ng Pilipino na ito. At suportahan natin prayers ang Brave 18 Marines, plus of course financial support. So salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Si nanay matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og sayang ka excited siya na ang ni dala sa yero aron lang makaatop sa ilang balay. So mo ni ang mga buslot sa ilang balay. So makita gid nimo nga daot na og lata na. So makita gid nato nga lata na og daot na og kaulan na gid si nanay sa iyang balay. So makita gid nimo nga lata na ang So karon nanay, pila na ni katuig ang inyong balay nga nainana na. Nainani na ang iyang years na. Sa nga buslot na. So 14 years na busa nainani ang hitsura sa balay ni nanay. So makita gyud nimo nga daot na og tuloan na kayo kung muulan. Salamat ko sa Ginoo nga nag-atop na gid mi nakawak na mi balay. Pila na day mong edad nay? Ko ana 57. So 57. So si nanay 57 na og mo ni ang ilang balay nga lata na og ilisana na og yero nga napasalamat siya nga natagaan siya og yero nga makaatop na gid siya karon. So tanaw na to kay nag-atop na sila og ilang kuwaon ang yero. So si tatay ang magkuha sa yero kay lang karungon ang ilang balay. So karon na humanagyod og atop ang balay ni nanay. So makita gyud nato nga nahumana. So si nanay nakita nato na maayo ang iyang pahiyom kay nahumana og atop ang balay. Salamat sa Ginoo nga
nakamanagid mi karon nakahumang gid mi nakaatop sa inyong gipanghatag na among kalisod karon pag gid mi nakaatop. Sige, Nay. Salamat po.